Top 10 pinaka-aabangan na candidate sa Miss Universe Philippines 2025. Maria Atisa manalo. Crowd favorite ang 27 years old na kinatawan ng Quezon Province na si Atisa sa mga sinasalihan nitong beauty pageants noon pa man. Malakas ang cheer ng mga fans kapag siya na ang nasa entablado. Kaya naman sa pagkakataong ito, inaasahan nila na makukuha na niya ang major title ng Miss Universe Philippines. Unang sumali si Atisa sa Binibining Pilipinas noong 2018 at doon ay nakoronahan siya bilang Binibining Pilipinas International. Kinatawan niya ang bansa sa international pageant at nasungkit ang first runner-up title. Hindi man pinalad na makuha ang major crown, nagsumikap siya na bumalik sa pageant at sumali naman noong 2020. Subalit nagkaroon ng problema dahil naman sa kanyang kalusugan. Kinailangan niyang mag-withdraw noong mga panahong iyon. Makalipas naman ang ilang taon, nagbalik siyang muli sa Miss Universe Philippines stage. Siya naman ang kinoronahan bilang second runner-up sa 2024 edition ng MUPH. Dito rin iginawad sa kanya ang titulo bilang Miss Cosmo Philippines 2024. Tinanggap niya ito at lumaban sa international stage. Nakapasok siya sa top 10 ng Miss Cosmo, subalit hindi nakuha ang titulo. Gayunpaman itinuloy lang ni Atisa ang pangarap na lumaban at muling bumalik sa MUPH stage. Iliana Marie Aduana. Pinatunayan ng 26-year-old representative ng Siniloan, Laguna na si Iliana na hindi siya hihinto sa pagsali sa beauty pageants. Inamin niya na dati siyang bulimic, pero dahil sa pagsali niya sa mga beauty pageants, nakatulong ito para makarecover siya sa eating disorder. Una niyang sinalihan ng Miss Earth Philippines 2021 kung saan nagtapos siya bilang runner-up. At sumunod ang Miss Fit Philippines 2021 kung saan naman niya nakuha ang titulo. Dahil dito ay nakapasok siya sa Binibining Pilipinas 2022 at nakapasok sa top 12. Hindi natapos ang pagsali niya sa beauty contest at sumubok muli sa Miss Philippines Earth 2023 at nakuha ang titulo bilang kinatawan ng bansa sa international pageant. Hindi naman niya binigo ang mga kababayan niya dahil nagtapos siya bilang Miss Earth Air 2023. Teresita Sen Winwin Marquez. Makalipas nga ang 10 taon mula noong una niyang pagtapak sa pageant stage, nagbabalik si Winwin bilang isang beauty queen. Nararampa naman ngayon sa prestihiyosong Miss Universe Philippines pageant. Maganda ang ipinakita niya noong una siyang sumali sa beauty pageants. Hindi man naiuwi noong 2015 ang corona sa mga sinalihan. Nagtiyaga at nagpursige siya at hindi napagod hanggang sa dumating ang magandang balita noong 2017. Nakoronahan kasi siya bilang Reyna Hispano-Americana Filipinas na siyang magiging kinatawan ng bansa sa una nitong pagsali sa Reyna Hispano-Americana pageant. At hindi nagkamali ang mga hurado na ilagay siya sa titulong iyon dahil sa kauna-unahang pagkakataon din ay nakuha niya ang corona bilang Reyna Hispano-Americana 2017. Ito ay una rin sa buong Asia Pacific at si Winwin ang unang Asyano na nanalo ng koronang ito. Inaabangan ang pagbabalik ni Winwin at pagbibigay muli sa bansa ng karangalan sa edisyon ngayon ng Miss Universe Philippines. Hindi rin naman naging problema sa kanya ang pagkakaroon ng anak dahil ito ang bumuo sa kanya at nagpasaya ng kanyang buhay noong magdesisyon siyang pansamantalang magpahinga sa pageants. Maria Katrina Legado. Cum laude graduate at mayroong degree sa Financial Management mula sa De La Salle University, Manila. Ang 27 years old na kinatawan ng Taguig na si Katrina. Sumali siya sa Miss World Philippines noong 2019 at pinalad naman na manalo siya ng titulo. Siya ang ipinadalang kinatawan ng Pilipinas sa 2019 Reyna Hispano-Americana, kung saan naman siya nagtapos bilang 5th runner-up. Sumunod naman ay sumali siya noong 2022 sa Miss Universe Philippines at kinatawan din ang lungsod ng Taguig. Dito naman ay nagwagi siya bilang 2nd runner-up. Chelsea Lovely Fernandez. Isang foster child si Chelsea, pero hindi niya ikinahiya ang pagkakaroon ng pamilya na hindi niya kadugo. Kaya naman isa siya sa mga inaabangang kandidata na kinatawan ng Sultan Kudarat sa 2025 edition ng MUPH. Hindi na rin kasi baguhan ang 25-year-old beauty na ito sa mga beauty pageants.
Una na siyang sumali noon sa Reyna ng Aliwan Fiesta noong 2018. Sumunod dito ang pagsali niya sa Miss Philippines Earth noong 2019 at nakuha ang titulo bilang Miss Philippines Earth Water. Taong 2020 naman nang makuha niya ang titulo bilang Miss Bikini Philippines. Sumubok din siya sa Binibining Pilipinas noong 2022 at nagawaran ng titulo bilang Binibining Pilipinas Globe. Lumaban siya sa international pageant at nagtapos bilang top 15 semi-finalist. Zoe Honeyman. Ang 23-year-old Filipino-Australian na si Zoe ay siyang magiging kinatawan ng Quezon City sa darating na Miss Universe Philippines 2025 pageant. Ipinanganak siya sa Australia at nakapagtapos ng may double degree sa Business and Psychology and Human Resources Australia. Naka-full support naman ang kanyang mga mahal sa buhay dahil umuwi galing Australia ang kanyang kapatid na si Bianca at boyfriend na si Joe para makitang koronahan si Zoe bilang kinatawan ng QC sa MUPH 2025. Tyra Ray Goldman. Hindi nabaguhan ang 24-year-old na si Tyra Ray sa pageantry. Siya ang kinoronahan bilang mutya ng Pilipinas Tourism International. Ngunit nang magkaproblema sa kanyang dual citizenship, malugod niyang ipinasa ang korona kay Cyril Payumo para sumabak sa international stage ng Tourism International 2019. Ngayon siya na ang kinatawan ng Bohol sa Miss Universe Philippines 2025. Ipinanganak siya sa Boston, Massachusetts at sumali na rin sa Top Model of the World 2019. Eloisa Haud. Ang 24-year-old Filipina-Indian beauty ang magiging kinatawan ng Laguna Province ngayong taon sa MUPH. 5 taon din siyang nagpahinga sa pagsali sa mga beauty pageants. Pero ngayong taon nagbabalik na siya para masungkit ang titulo at korona bilang Miss Universe Philippines 2025. Ilang beses na rin siyang nanalo sa mga regional beauty pageants at isa na rito ang pagkapanalo niya bilang Miss Binibining Laguna noong 2019. Childhood dream niya ang maging isang beauty queen at gusto rin niyang maranasan na umapak sa international pageant stage balang araw. Shella Grace Falconer. Ang 25-year-old na si Shella ay opisyal na kinatawan ng Cebu Province sa MUPH 2025. Hindi na rin siya baguhan sa pageantry. Dati na kasi siyang sumali at nanalo bilang mutya ng Pilipinas Northern Mindanao 2017, Miss Cuyamis 2019, at Miss Bikini Philippines 2020. Nakapasok din siya sa top 60 ng Miss Universe Philippines noong 2021. December 2024 nang makuha niya ang titulo bilang Miss Universe Philippines Cebu Tourism 2025 at kinatawan ang City of Naga. Jezreel de Ocampo. Ang 25-year-old na si Jezreel ay mula sa bayan ng mga bayani at siyang kakatawan sa probinsya ng Cavite sa MUPH 2025. Kung pamilyar ang mukha ni Jezreel sa inyo, iyon ay dahil madalas na siyang lumalabas sa ilang mga TV at print ad commercials ng ilang mga sikat na brands. Sumali na rin siya sa Sexy Babe ng It's Showtime noong 2022. Walang pagsidlan ng tuwa si Jezreel noong panahong iyon dahil sa kanyang pagkapanalo bilang Sexy Babe of the Day. Iyon na nga yata ang naging stepping stone niya sa pagsali sa malakihang beauty pageant sa bansa. Mga ka-showbiz peeps, ano ang inyong reaksyon sa ating listahan ngayon? Sino naman ang bet nyo? Type your thoughts in the comment section below.